Isa sa mga iconic at paboritong SUV sa Pilipinas ay mula pa rin sa Toyota brand. Ang bagong old school na modelong ito ay siguradong mas magugustuhan ng marami ngayon. Hindi lamang sa mga specs and features na meron ito, kundi sa presyo ngayon na mas mura na kumpara sa dati. Yan ang iisa-isay natin kasama na kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang sa subscribe button pati na ang notification bell para naman update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Hindi lahat ng mga modern at high-tech cars ngayon ay mas maganda. May ilang mga old school na sasakyan na mas tinatangkilik, bagamat karamihan sa gamit nito ay manual at simple pero mas pinipili ng marami. Dahil sa tibay, low maintenance, madaling ayusin, malakas na performance at higit sa lahat hindi ganon kamahal. Kagaya na lamang nitong bagong Toyota Land Cruiser 2026 o tinatawag nilang LC70 mga kaibigan. Isang bagong lumang unit na naman para sa Toyota na siguradong magugustuhan ng marami. Sa mga hindi nakakaalam, itong Toyota LC70 kasi ay isang heavy-duty off-road SUV or pick-up na kilala sa tibay at reliability nito. Kahit mukhang 40 plus years na ang disenyo nito, ay patuloy pa rin itong ginagawa ng Toyota Motors. Dahil sa demand sa work at extreme terrains vehicle, sobrang tibay nitong LC70 mga kaibigan. Dahil hindi pipitsuging mga metal o spare parts ang ginamit dito, pero simple ang mechanical design. Kaya kahit sa aftermarket ay pwede mong ipadali. Kahit sa remote areas o masisikip na lugar din ay madali itong ayusin. At isa pang bagay na maganda rito, malakas itong modelo sa mga off-road condition. Ang LC70 ay mayroon kasing 4-wheel drive o 4x4 system. Meron din itong dual range transfer case na ginagamit para baguhin ang lakas at bilis ng ikot ng gulong depende sa kondisyon ng daan. Sinamahan pa ito ng front and rear differential lock. Isa sa mga nagiging problema ng sasakyan kapag wala nito ay nahihirapan sa mga mapuputik at madudulas na daan na nagiging daan para ma-stuck sa mga malalalim na mapuputik na lugar. Ay yan naman malaking tulong sa sasakyan lalo na sa Toyota LC70 na mayroong front and rear differential lock para mas makapag-navigate ng mabuti kahit sa mapuputik at mga lupain na lugar. At syempre bukod pa dyan ay meron din itong solid axle suspension. Kaya naman tinagurian ding matibay ito sa off-road condition. Kahit pa may kargang mabibigat, hindi ka mangangambang isabak ito sa mahihirap na daan. Kasama ang mga lip spring suspensions at mataas na ground clearance size nito. Kaya naman wala nang hahanapin pa sa aftermarket kung hilig mong mag-trail adventure gamit itong modelo. Ang exterior na disenyo nitong LC70 ay napakaluma o napaka-old school talaga. Isang iconic design na talagang nagustuhan ng marami mula pa man noon. May malapad na grille na may malaking logo ng Toyota. Katabi nito ang bilog na LED headlight. Isang design na inspirasyon pa sa mga lumang Land Cruiser kaya nagbibigay ito ng retro o classic na itsura dito. Ang front bumper ay gawa sa matibay na materyales at may simpleng disenyo para makayanan ang mga bato o putik. At matinding off-road na daan. Idinisenyo rin ito para mas mataas ang approach angle kapag umakyat sa matatarik na terrain. Pagdating naman sa hood nito o bonnet, mapapansin na ito ay patag o flat. Dahil dito, mas madaling makita ng driver ang daan sa harap lalo na kapag dumadaan sa mababatong trail o matatarik na lugar. Sa gilid naman nitong sasakyan makikita ang boxy o parisukat na body shape na matagal ng signature nitong LC70. Ang disenyo na ito ay hindi lang para sa itsura, nakatutulong din ito para maging matibay at praktikal ang sasakyan sa pagbubuhat ng mabibigat at off-road adventures. Mayroon din itong malalapad na fenders na nakabalot sa malalaking off-road tires nito. Ang mga ito ay nagbibigay ng mas matatag na stance at mas magandang traction sa putik, buhangin o sa mga mababato. Itong Toyota LC70 ay karaniwang gumagamit ng 16-inch wheels na dinisenyo para sa matinding off-road driving at maaaring steel o alloy depende sa variant nito. Sa likod naman, simple ngunit practical din ang disenyo nitong LC70. Ang ibang variant nito ay may split rear doors o barn style tailgate
na madaling buksan para sa pag-load ng mga gamit o kargo. Maraming klasing body configuration itong bagong Toyota LC70. Merong SUV at mini SUV type o wagon type na klase at meron din namang pick-up type na klase. Sa kabuuan, ang exterior na disenyo nitong Toyota LC70 ay hindi ginawa para maging sobrang modern o flashy. Sa halip, ito ay ginawa para maging matibay, praktikal at handa sa anumang matinding kondisyon ng daan o sa mga trabaho o kargahan. Pagdating naman sa interior features nito, may ilang mga upgrades kahit papano sa loob nito. May 10-inch touchscreen na infotainment system na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Naka-power windows na rin itong LC70 at may magandang aircon system. May mga USB port charging system at matitibay na seats na naka-leather cover pa. Updated rin ang dashboard panel design nito na may digital instrument cluster. Talagang napaka-functional na bagay sa old school attire at off-road vibe nitong bagong Toyota LC70. Nilagyan nito ng ilang mga safety features gaya na lang ng ABS o anti-lock braking system. May electronic brake force distribution din ito para suportahan ang pagpipreno. May mga airbag sa loob sa driver at passenger seats. May stability control at hill start assist na rin. Naka-power steering itong modelo at napakalaki pa ng fuel tank capacity na may kabuuang 90 to 130 liters na bagay sa mga malalayong biyahe. Well, pagdating sa engine, gumagamit naman ito ng tatlong klaseng makina. Isang 2.8 liter diesel engine na pinakabagong engine specs nito. Meron din itong 4.8 liter V6 gasoline engine at may 4.2 liter diesel engine din ito sa ibang market. Pero sa tingin ko, mas magugustuhan ng marami itong 2.8 liter engine kasi napakatipid nito kumonsumo. Na kahit papano malakas na rin. Kaya nitong gumawa ng maximum power output na 201 horsepower at 500 Nm ng torque. At may partner na 6-speed automatic transmission at 5-speed manual. Sa kabuang bilis umaabot ito ng hanggang sa 180 km per hour at may fuel consumption rate mula sa 11 km per liter hanggang sa 12 km per liter na matipid na sa klase nito. Bukod pa dyan, itong LC70 2026 model ay may kabuang bigat na 2,100 kg hanggang sa 2,400 kg. Meron itong payload capacity na kayang dalhin ng hanggang sa 1,000 kg na bigat. At may towing capacity rin ito o kayang hilain na hanggang sa 3,500 kg na bigat. Dahil sa tibay at lakas nito, madalas itong ginagamit sa ibang bansa sa pagmimina, sa mga desert condition, mga military operation at rescue operation. Ang maganda pa dyan mga kaibigan, hindi na masyadong mahal ang presyo nito kung ihahambing sa mga bagong SUV ngayon. Dahil lang presyo nito ay umaabot mula 2.5 million na lang hanggang sa 3.5 million pesos na mas mura kaysa sa Land Cruiser at Prado na nasa Pilipinas. Well, yan ay base sa international estimate price pa lang naman. Pwede pang bumaba at pwede pa ring tumaas. Pero ang maganda dyan ay para na lamang din itong ordinaryong SUV gaya ng Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport, Ford Everest at marami pa. Inilalabas pa lamang ito sa Middle East, Africa, Amerika at Australia na sana dumating ang panahon ay madala rin sa Pilipinas itong bagong Toyota LC70 na napakaganda talaga. Ilagay na rin natin dito ang kasalukuyang LC300 ng Toyota na nasa Pilipinas ngayon para maikumpara mo na rin. Ang Toyota Land Cruiser ay ang pinakamatagal ng nameplate ng automaker na patuloy pa rin ginagawa hanggang ngayon. Ito ay may kasamang makasaysayang lahi at pamana na ginawa noong 50s na nagbigay sa SUV ng reputasyon bilang isang subok na sa maraming karanasan at pakikipagsapalaran sa lahat ng klase ng kalsadang dadaanan. Nag-evolve ito mula sa isang full-blooded na off-roader na sasakyan at isa sa pinakamarangyang SUV na available sa merkado ng Pilipinas ngayon. Madalas ginagamit sa security at for safety purpose, official man o yung may kakayahang maka-afford sa modelong ito. Noong year 2021 ay tahimik na inilunsad ng Toyota Motor Philippines ang Land Cruiser sa dalawang klaseng variant nito. Walang mga pagpapakilala o launching ang naganap para sa isang maalamat na nameplate. Bagamat isa ito sa pinakasikat na modelo ng brand mula noon, ay patuloy pa ring nakikilala dahil sa mga kakayahang nagagawa nito sa loob at labas ng kalsada. Sa bagong modelong inilabas nito,
Marami ang nagbago sa external na disenyo maging sa mga features na idinagdag dito. Ang pag-update nitong modelo ay parang halos walang pinagkaiba sa lumang modelo kung papansinin sa una, dahil hindi nawawala ang malakas na appearance nito at pagiging elegante pa. Dinala pa rin ng malaking front radiator grille na may bagong disenyo at isa sa pinaka-attractive at nagbibigay ng powerful presence dito. Kasama ang na-redesign ng mga ilaw nito gaya ng headlamp at mga daytime running lights sa ibaba na mas pinanipis ang hugis. At sa pinakaibabang bahagi pa, meron itong mas pinaliit na mga fog lamp na makikita mo lalo na kapag umilaw na para maging pangkaragdagang visibility nito. At ang signature design muscular hood panels naman, nagbibigay dito ng mas bruskong style ay walang halos pinagbago. Kasama ang bawat gilid sa side-to-side profile na may mga nakaumbok sa kaliwat kanan na parang fender art garnish. Maging sa quarter ay parang muscle na rin ito. Kaya naman mas lumaki ang kabuwang sukat nito at kinatatakutan ng maraming sasakyan sa kalsada. Meron itong malaking sukat ng mga gulong na kung saan mas nagpapataas naman ang ground clearance nito. May kabuwang sukat ito na 265 by 55 R18 na sinamahan ng mga premium mags type na ginamit dito. Meron din itong matitibay na chassis and suspensions na nagbibigay naman dito ng comfortability at kakayahang panghawakan ng anumang uri ng kalsadang dadaanan nito. Kahit pa may daan sa malulubak at mababatong kondisyon gaya ng front suspension na may double wishbone kasama ang malalaking shock absorber na may kasamang coil spring at multi-link naman sa rear suspensions nito. Kasama ang mga naka-ventilated disc type para sa magandang braking system na parehong inilagay sa front and rear brake nito, na sumusuporta sa mas malakas na kapit ng brake lalo na sa mga emergency braking. Itong LC300 mga kaibigan, sa bagong pag-re-update nito, hindi lamang ang external na disenyo ang magugustuhan mo dito kasama ang maluwag na interior base capacity nito na may 5 hanggang sa 7 upuan. At may kasama rin itong mga modernong gamit para mas maramdaman palalo ng mga pasahero nito ang maaliwalas at ginhawang pakiramdam sa pagiging convenient nito. Accessible, class at secured. Meron itong automatic adjustable na mga seat sa harapan at foldable pati sa likuran. Mga naka-leather seat cover na may kasamang heat guard para kahit maarawan ay hindi mainit sa balat. May kasamang mga armrest at headrest. Nilagyan din ito ng mga saksakan ng gadget at appliances sa loob. Pwede kang mag-charge ng cellphone at meron din itong mga bottle and cup holder. Kasama ang iba pang bulsa sa harapan at likod at nalagayan ng mga maliliit na gamit. Bukod pa dyan sa pinaka-top variant nitong Land Cruiser 300, makakakita ka ng heads-up display dito. Parang isang hologram na features na napaka-moderno. Makikita mo ito sa windshield habang nagmamaneho. Ang kagandahan ng meron nito ay nakapokus lang talaga ang mata ng driver sa mismong kalsada nito. Dahil lang ilan sa mga importanteng info na kinakailangan ay makikita mo na rin dito sa windshield na nagpa-pop up lamang. Ilagyan pa ito ng wireless charging pad na kung saan pwede kang mag-charge ng gadget kahit ipatong mo lamang ito dito. At iba pang key features na sobrang high-tech na. Ang aircon system naman nito bukod sa napakalamig ay binigyan din ng pagkakataon ng bawat pasahero na makontrol ang temperature sa pamamagitan ng pagkakaroon nito ng auto climate control system. Kaya naman mamimit ng bawat occupants ang kanya-kanyang preference pagdating sa temperature. Ang LC300 mula pa man noon ay may keyless entry na. May kasama itong driving mode system na kung saan ino-offer ng features na ito ang anumang klaseng performance ng sasakyan depende sa kung ano ang klase ng dadaanan nito. Like for example sa mga malulubak, matutubig, sa espalto at sa mapuputik. Meron itong 7 klaseng driving mode na tinatawag na Eco Mode, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus at Custom Mode. Bukod pa dyan, sinamahan na rin ito ng cruise control system. Inaalaw ka ng sistemang ito na iset ang tamang bilis na hindi gumagamit ng acceleration o kahit hindi ka nakatapak sa pedal ng gasolina. Once na maselect mo na ang bilis na gusto mo, pwede mo nang bitawan ng pagtapak sa pedal nito na kung saan tatakbo ito sa bilis na nakalaan dito. Ibig sabihin makakapagpahinga ang paa mo dito lalo na sa mahahabang biyahe. At bukod pa dyan, pagdating naman sa infotainment system, itong Land Cruiser 300 ay nilagyan din ng maraming libangan sa loob gaya ng pagkakaroon nito ngayon ng 12.3 inch size display na monitor screen.
I-touchscreen pa ito at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. Sinamahan pa ito ng JBL sound system na may 14 na speaker sa loob at may Bluetooth connectivity at navigation system pa. Meron din itong voice control system para mas masulit ng marami ang kaginhawaan nito at iba pang mga bagay na maglilibang sa'yo lalo na sa mahahabang biyahe. Ang Land Cruiser 300 ay pinapagana ng bagong makina na 3.3 liter diesel engine, 6-cylinder, 24 valves at dual overhead camshaft na makina. Ang mill nito ay pinares sa isang 10-speed na automatic transmission na gumagawa ng 302 horsepower sa kada 4,000 RPM at 700 Nm ng torque naman sa kada 1,600 to 2,600 revolution per minute. Malakas ang hatak nito na nag-a-average ng bilis na 190 km per hour. Meron itong automatic transmission type na may variable gear shifting na 10-speed. Kaya hindi ka talaga bibitinin nito sa pinakamalakas na arangkada. Itong Toyota Land Cruiser mga kaibigan ay paborito ring kargahan ng mabibigat na kaha. Ginagawang bulletproof car, nilalagyan ng mga bakal sa bawat side panels para mas maging ligtas at kinakaya naman itong dalhin. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay matitibay at matatatag. Kaya ginagamit ito sa malulubak kadalasan ng karamihan o sa mga off-road ride. Ang headlamp nito at mga daytime running light kasama ang tail lamp ay mga naka full LED type na. Kaya naman maasahan mo ang napakagandang visibility lalo na sa gabi. Ang bagong Land Cruiser mga kaibigan ay nakakuha rin ng maraming amenity pagdating sa pangkaligtasan at pangsiguridad. Nilagyan ito ng napakaraming airbags gaya ng sa front passenger at driver seats. May knee airbags, curtain at para sa mga pasahero sa likuran. Meron itong mga advanced safety features gaya ng tinatawag na advanced safety features ng Toyota Safety Sense na may kasamang automatic high beam. Ito ang automatic na tumataas ang brightness ng ilaw lalo na sa madidilim at automatic ding bumababa sa oras na may makakasalubong ka na sasakyan. Nilagyan din ito ng lane tracing assistance para panatilihin ang pag-andar sa loob lamang ng lane o linya sa kalsada. Once na magpapalit-palit man ng direksyon o linya, ay mas mapapanatili nito ang kaligtasan o para maiwasan na rin ang banggaan pagkasagi sa ilang mga kasabayan. Kasama din sa Toyota Advanced Safety Sense ang tinatawag na bagong features na Dynamic Radar Cruise Control o DRRC. Gumagana ang features na ito sa tulong ng dalawang kamera na nakalagay sa harap at likod nito para makadetect ng ibang sasakyan sa likod at sa harap o kaya sa gilid, yung mga biglang sumisingit at nag-o-overtake at mga biglang humihinto sa harapan na sasakyan. Kahit hindi ka masyadong alerto mga kaibigan ay mapapanatili pa rin ang kaligtasan sa pamamagitan nito. Sinamahan pa ito ng adaptive high beam. May pre-collision na tinatawag. Ito naman ang sistema na iniiwasan ng sistemang ito ang makabangga o mag-crash ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-detect ng mas maaga ng sistemang ito kung magkakaroon man ng kolisyon o pagkabangga, na kung saan ay kusa itong hihinto at babagal ng takbo para maiwasan ang pagkabangga o anumang aksidente sa loob ng kalsada. Nilagyan pa ito ng blind spot monitoring system. Ito naman ang sistema na kung sakaling ang mga sasakyan na nasa unahan habang umaandar ay biglang magpipreno o yung mga biglang bumubulaga sa mga pakurbada na klase. Ang blind spot monitoring system ay bigla ring gagana sa pamamagitan ng pagpipreno ng biglaan, kahit hindi mo tapakan ng brake pedal nito. At bukod pa dyan, nilagyan pa ito ng panoramic view monitor, isang 360 camera na tumutulong para makita ang kabuuang palibot ng sasakyan sa pamamagitan ng mga kamera na nakalagay sa gilid, sa harap at likod nito. Dahil dito ay maiwasan ang pagkasagi at pagkabangga, ang mga biglang sumusulpot sa bawat porsyon nitong sasakyan. Ito man ay tao, sasakyan o anumang debris na bigla na lang dumarating. Karugtong ng panoramic features ay ang multi-terrain monitor. Isang features na magagamit habang nagpapaandar sa mga off-road condition. Nilagyan din ito ng traction control system para naman sa malulubak, mababato at matutubig na kalsada ay siguradong mapapakinabangan mo naman ito. Ang instrument panel nito ay naka-TFT display na may 7-inch ang size at informative pa. Bagay na bagay sa mga notifikasyon at sign na lumalabas dito
Kasama na rin ang driving mode system. Mas malinaw mong maiintindihan at makikita ang mga bagay na lumalabas dito na mas magpapaunawa sa'yo kung paano alagaan, subaybayan at imaneho ang tamang procedure sa paggamit nito. Ang bagong Land Cruiser ay nakakuha rin ng Hill Start Assist Control System at ng Downhill Assist na magagamit natin sa mga paakyat na kalsada o kaya naman sa pababang kondisyon. Meron din itong Vehicle Stability Control System na nagpapanatili ng stability at maayos na pagmamaneho nito. At pagdating naman sa mga security features, itong bagong Land Cruiser 300 mga kaibigan ay nilagyan ng matitibay na klase ng mga security sense upang nang sa ganun ay hindi basta-bastang mabuksan, makarnap, mapaggana ang makina nito. Sa pagkakaroon ng central locking, engine immobilizer system, anti-theft alarm, at anti-theft device. May kasama itong power door lock na nagpapatibay sa pagkapit ng lock ng pintuan nito para hindi basta-bastang mabuksan. Meron itong dimension na sobrang laki kaya umaagaw sa atensyon ng maraming makakasabay nito sa kalsada. Sinamahan pa ito ng maraming features gaya ng tire pressure monitoring, engine check warning at ng electronic parking brake. Ang kabuuang haba nito ay may sukat na 513 cm. May lapad dito na 194.5 cm at taas na 198 cm. Ang modelong ito ay may dalawang klaseng variant na inilabas. Ang standard na tinatawag na VX SUV Diesel Automatic at ang top variant na ZX SUV Diesel Automatic. Nagkakahalaga ito mula sa 5,390,000 pesos hanggang sa 5,732,000 pesos dito sa bansa.